Hello, magandang oras, araw at gabi mga kadiskarte. Saan man pa kayo panig ng mundo. Panibagong project mga kadiskarte. Ito yung washing machine na kadadala lang ngayon dito. Nung may-ari, bigla daw tumigil. Ginagamit niya, bigla raw namatay. Tapos yun, wala na. Hindi niya na napagana. Hindi ko muna sana ito tatanggapin kasi may mga ginagawa pa ako na mga naunang trabaho. Pero nagmamakaawa yung may-ari. Sabi niya, kailangan doon niya ng panlaba. Kilala ko naman yung may-ari at naiintindihan ko naman yung sinasabi niyang kailangan niya kasi alam ko naman yung sitwasyon ng may-ari nito. Kaya tinanggap ko na rin at bali inuna ko na. First come first serve kasi yung style ko sa pagtanggap ng trabaho. Kung nag-aapura yung customer na mayari agad yung patrabaho niya at hindi ko naman maasikaso agad, sinasabi ko naman sa kanya na dali na lang niya sa iba. Pero kung makakapaghintay naman na matapos ko yung nauna muna, so yun, tinatanggap ko na yung trabaho. Pero yung sitwasyon nitong may-ari itong washing machine na to iba. Kaya binigyan ko na lang ng importansya. Total, hindi naman ganong kaapurado yung ginagawa ko. Ayan mga kadiskarte, bali nakasaksak na to. Susubukan na lang natin buksan yung timer. So ayan, talagang wala. Hindi malang humuhugong yung makina niya. Wala talaga. Subukan naman natin yung dryer kung gagana. So yun, ganun din. Wala rin siya kahit yung makina hindi rin nahugong. Ayan, wala. So, simulan tayo maghanap ng diferensya niya mga kadiskarte. Pero hindi muna tayo basta-basta magkakalas. Dahil sa ganitong sitwasyon, meron kang dapat unahin para sa mga baguhan. May mga dapat unahin para hindi ka na magkalas. Basta ganitong sitwasyon ha. Yung walang imik yung makina kahit nakasaksak siya, wala. May mga dapat kang unahin na i-check para makasiguro ka na ano. Kasi kung bigla ka magkakalas, tapos wala naman pala doon yung diferensya ng na hinahanap mo, edi wala lang, pagod ka lang, doble trabaho pa. Una, kailangan natin i-check tong fuse niya kung putok na. Kasi pagka ganitong kaso na ng washing machine, yung biglang tumigil tapos walang hugong yung makina, ito talaga yung dapat mong unahing i-check. Baka kasi putok na siya o busted na. Kaya itetest natin ito mga diskarte. Tingnan natin. Yung tester nyo mga diskarte, i-set nyo sa continuity para makita natin kung may continuity itong fuse. Ngayon, pagka meron siya, ibig sabihin good. Pero pagka wala, ibig sabihin putok na. Pero ito, okay pa to. Dahil okay pa naman yung fuse, susunod na natin i-check tong cord nya. Tingnan natin kung buo yung linya nya o putol naman. Ang pagtetest naman ng cord nitong washing machine, dulo sa dulo, kabilaan. Yan. Kung mapapansin nyo, tingnan yung tester, gumagalaw siya. Yan. Pagka okay yung kabila, ikabila nyo naman. Pero dapat, doon din naman sa kabilang dulo ng wire niya ang i-check nyo. Pero sa sitwasyon nito, iisang dulo pa lang yung chine-check ko, pero pareho silang may continuity. Kung mapapansin nyo, gumagalaw silang pareho, kabilaan. Yan. Dapat, dito sa kabila gagalaw, pero doon sa kabila hindi. Pero ito, kabilaan gumagalaw siya.
Pero isang dulo lang itinetest ko. O, tingnan nyo. O, kakabila ko. Yan. O. So, ibig sabihin mga kadiskarte, nandirito sa kordon niya yung diferensya. Yan. Kaya kailangan nating i-check tong kordon niya mula rito sa dulo hanggang doon sa pinakapuno niya. Yan. Tetest natin to. Subukan natin kalasin tong pinagdugtungan nila rito. Baka nandirito yung shorted niya. So yan mga kadiskarte, nandito ang diferensya niya. Bali kinain to ng daga, tapos nabalatan, linagyan nila ng tape. Yan, sa kagagalaw naputol. Pero tanong nyo siguro, para to sa mga nakakalam, tanong nila siguro bakit hindi sumabog kung shorted. Dapat puputok yan. Siguro nung una naputol lang yung wire nya. Pero dahil sa kapipisil ko kanina, doon na sila nagkadikit. Kaya yun. So ito yung ayusin natin ngayon mga diskarte. Bali puputulin na natin to rito, idudugtong natin ng panibago. So yan mga diskarte, idugtong natin. Bali gumamit tayo ng heat shrink tube para mas maayos. So ngayon ikakabit na natin itong fuse at susubukan na natin pagka tapos. Sana gumana na siya. Subukan natin saksak. Tapos open. Sana gumana siya. So yan, okay na. Umandar na siya. So okay na. Subukan naman natin tong dryer kung gagana na rin. Grabe, sobrang ingay. Bakit kaya? Tingnan na natin kung anong diferensya nito. Bakit na sobrang ingay? Bali, wala nang emergency brake tong spin dryer niya. Naka-direkta na siya. Bali, wala nang masyadong kaso kung wala siyang preno. Basta ang mahalaga, gumagana yung switch nito sa may takip. Para in case na mag-weld yung tab, pwedeng makat yung power niya agad para tumigil. Wala nang problema dito sa washing niya. Doon na tayo magpo-focus sa dryer niyan para okay na. Tignan natin kung ano talagang difference niya, bakit sobrang ingay niya. So bali ang nakita nating difference nito mga kadiskarte, kaya maingay siya. Kasi itong lock bolt niya to, natanggal to, nahugot, nalaglag siguro, lumuwag sa katagalan ng paggamit nila. Kaya yon, pinalitan ko ng bago. So bali dalawa kasi yung lock na yan. May lock nut din siya. Yan, isa rito sa baba, tsaka isa sa taas. Ito yung sa taas, ito yung lock ng tab. So, yan yung natanggal. Kaya maingay siya. Pero dahil napalitan na, okay na. Subukan na lang natin. So, okay yung washing. Subukan naman natin itong dryer.
So ayan mga kadiskarte, okay na. Para dun sa mga baguhan, ang maipapayo ko lang, bago kayo magkalas sa mga bagay na mga ginagawa nyo, tignan nyo muna yung sitwasyon ng kung ano yung sira nya. Kasi tulad nga nito, hindi naman pala kailangan magkalas doon sa loob ng makina. Ang sira ay nandoon lang sa labas. Yun ang titignan nyo muna mabuti, para hindi na kayo mahirapang magkalas tsaka magbalik. Pero kung talagang pakiramdam niya, sira niya, medyo malala, yun, talagang magkakalas kayo doon. Pero gayon pa man, unahin nyo talaga yung pinaka nasa labas muna i-check. Unahin nyo muna. So, kung nagustuhan yung video natin yan, please naman po paki-subscribe yung aking channel at paki-pindot na rin yung bell notification para ma-update kayo sa mga susunod pa natin mga videos. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang at sasagutin natin yan isa-isa. So, ganito na lang. At maraming salamat. Bye bye, God bless. At mabuhay po kayo.